Aba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sa patuloy na pag-aati ng balita at pagbibigay serbisyo publiko, kinilala ng prestiyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 ang galing at dedikasyon ng Radyo Pilipinas. Patunay ito ng tapat na paghatid ng serbisyo sa mga Pilipino, maparadyo, TV at maging sa makabagong paraan ng paghahatid ng balita sa mundo ng social media. Sa pangunguna ni Presidential Broadcast Service Director Dindo Amparo kasama ang lahat ng kawani ng Radyo Pilipinas. Inaalay namin ang pagkilalang ito sa bawat Pilipinong aming pinaglilingkuran. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Sa pagkilala sa mahalagang papel na ginagampanan ng mga magsasaka sa pagkakaroon ng sapat na pagkain sa bansa, sinimulan ng Department of Agriculture ang pagbuo ng Farm and Fisheries Clustering and Consolidation Program o F2C2.
sa pagsasama-sama at pagbubuklod-buklod ng mga magsasaka at mangingisda na nagkakalapit at nagkakatulad ang produksyon, tutulungan sila ng F2C2 na matukoy ang kanilang mga pangangailangan, mapabuti ang kanilang produktibidad, makamit ang economies of scale at gawing negosyo ang kanilang mga aktibidad sa agrikultura at pangisdaan. Para sa iba pang impormasyon, bumisita sa opisina ng DA8 F2C2 Regional Secretariat, Canhurao Hill, Tacloban City. Isang paalala mula sa Department of Agriculture, Regional Field Office 8 at ng himpilang ito. Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas. Oras naton mga ka-agri. 7 minutos na ang naglabay sa alas 5 san aga. Adlaw kita Lunes, Agosto 11, 2025. Day 223 over 365 days. Maping aga sa ating tanan. Good morning mga ka-agri. Oras na naman para pukawon na natong kalugaringon. Tugad man pukawon naton hunahuna an aton kasing-kasing para san sektor san agrikultura. Good morning sa mga tanan. Nabinasa kanina pa nagmamata trabaho sa bukid. Pakadto sa aton mga nanay no nagpepreparar san pamahaw, nanay tatay. Tugad man sa aton mga estudyante ay din liwat para pag-eskwela. Yes, yan ang Monday morning. Ini sa atong programa Usapang Agrikultura. Padayon paghihapon ng aton harampang para igduso ang livelihood ug kauswagan sa aton sektor. Kaupod naton sa Master Control, Sir Joven Cardenas ngan Engineer Francis Marnie Balves ngan sa ngaran sa aton Acting Station Manager Hinaro Navalon. Ako luwat ang iyong makakaupod, Charmaine Perito. Dinhi atong paragharampangan ang mga impormasyon san makabag-o nga kinadman ngan oportunidad para sa aton mga parauma, para pangisda, mga negosyante sa agrikultura ug sugad man adton mga may kasing-kasing sa agrikultura. Siyempre nagpapadayon na aton misyon sa bulig sa Department of Agriculture ngan Presidential Broadcast Service. Yes, mga ka-agrano, may da kita pakiana, pakiana naton mga ka-agri kung paano kung ikaw inusang kabataan nga parauma. Direla basta nagtatanong kundi nagamit liwat san mga makabag-o nga teknolohiya para magkamayada sin hitaas nga harvest tugad man hitaas nga income. So ito na aton istorya nga aton mahihilngan no mababatian yan na nga aga. So antes kita magdiretso aton na ni pamatian ang jingle nga ginpreparar sa Department of Agriculture ani at kita. Ito ng bagong pananaw sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Sa negosyo, pahuhusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya
enerhiya, subsidyo, patubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa, masaganang ani, mataas na kita, maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa, masaganang ani, mataas na kita, maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa, masaganang ani, mataas na kita, maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa, siguradong pagkain sa buong bansa, siguradong pagkain sa buong bansa, siguradong pagkain sa buong bansa. Oras naton mga ka-agree. 13 minutos na ang naglabay sa alas 5 san aga. Kita mabalik ka humanlasan pipera ng mga pahibaro. News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayo. DYOG 882 AM. Akala ko dati, sobrang mahal ng tablets. Pero dahil sa ASEAN, halos zero na ang buwis sa tech imports. Kaya mas affordable na sa mga tulad kong estudyante. Sa digitized custom system ng ASEAN, mas mabilis dumating ang mga learning gadgets. Mas konti ang delay, mas marami ang matututunan. Mas madali na mag-source ng parts at accessories ngayon. Dahil sa trade agreements ng ASEAN, mas mabilis ang cross-border shipping at mas mura ang gastos. Dahil sa mas malawak na internet sa ASEAN, kahit sa probinsya nakakabili na kami ng tech online. At maraming ASEAN-made products na good quality. Abot kaya pa. ASEAN supports local innovation. Meron tayong mga hubs na tumutulong sa mga inventors at startups gaya ko para protektahan ang ideas at gawing negosyo. Hindi ako techie, pero ngayon marunong na ako magbayad at tumanggap ng QR gamit ang phone. Dahil sa ASEAN, mas accessible ang technology kahit sa maliliit na negosyo. Dahil sa digital trade provisions ng ASEAN, mas maraming tech brands online. Nakaka-order ako ng gadgets at accessories na dati ay imported lang. Ngayon, mas mura at legal. Dahil sa ASEAN, mas abot kaya ang tech, mas mabilis ang access, at mas maraming oportunidad para sa lahat. Innovation across borders para sa bawat Pilipino. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Oras naton mga ka-agree. 10:06 minutos na ang naglabay sa alas 5 san aga. Okay, so ang bida yan sa natin storya or iba kundi si Judy Dave Buya.
ikang sa Green Hydro Ormoc Vegetable Farms Ormoc City. And take note mga ka-agri, siya po usang regional awardee sa Young Farmers Challenge YFC Program 2024 para sa upscale category. Sini nga usa nga kabataan in waray humadlok nga sumulod o mag-try sa hydroponics farming. Sunano ba nga hydroponics farming mga ka-agrano? Usa nga sistema san pagtanom nga diri na gamit tuna. Pero kaya niya mag-produce hitaas nga kalidad sa utanon, no? Direkta nga ginbabaligya sa merkado o sa mga restaurant, no? Okay, so kung kamo mga ka-agree na may miling sin inspirasyon, labi na sa aton mga kabataan nga karoyag mag-try, sumunod luwat sa agribusiness. So tutok kamo, yan na sini nga aton programa. Sa aton na pamatian, hilingan ini nga aton testimonial ni Judy Dave Buya, Regional Awardee sa YFC 2024 program. Aton pamatian, hilingan ini nga aton audio-visual presentation. Okay, so my name is Judy Dave Buya from Ormoc City, Young Farmers Challenge Awardee 2022 and Upscale Awardee 2024. So I am a graduate of Bachelor of Science in Agriculture, and recently I also graduated my master's degree, master's in horticulture at Visayas State University. I am the proponent of the one of the proponent of Green Hydro Enterprise. It started way back 2020 when the pandemic strikes. So wala na yung mga school, wala nang sirado yung mga school, kung kaya ang ginawa ko ay nag-umpisa ako mag-farming. During my small scale farming, natagpuan ko I find DA Ahmad that offering the Young Farmers Challenge, so I applied to it and I am granted with a cash grant of the Young Farmers Challenge 2022. So from the provincial level, I have received 100,000 because we are in a group category, and I am also lucky that I have also awarded with the regional award. So I have received 150. So a total grant received of 250,000. So I have used this grant first to build up my hydroponic farm at Barangay San Jose, and during my upscale, so I have expanded my production not just on hydroponic production but also with this, as you can see, we have now a total of 3 hectare area of land planted with different high-valued crops or vegetable crops at Barangay Cabintan, Ormoc City. So far, the biggest milestone of the Green Hydro is from at first during the regional award. So we have only 2 hectare land, and now we are expanding about 3 hectares, and now we are planning to fully scale this up to 7 hectares of land. Then I have also different 4 farmers who's been my helping hand in order for me to manage this farm. So I have helped their family also to para mabigyan sila ng magandang buhay. Isang patunay na kumikita talaga is hindi pa tayo humihinto sa pagpa-farming, kasi kung lugi or walang we just say na walang return or hindi tayo nakinabang, so wala na tong farm na to, kasi 2022 until 2025 Green Hydro is still alive and kicking. So that's why I can say that the support from the government is really effective, most especially the Young Farmers Challenge.
since I am more into field farming, so I am the one who is managing the practice, the planting, or I am most likely engaged in the field. So my partner, Hanake Cuesta, is the one who is in charge about sa budget, sa mga receipt, so paperworks most of the times. My farm, hydroponic farm at Barangay San Jose is PhilGAP certified farm. So PhilGAP certified farm focuses on producing good quality produce and safe produce. So I applied for it because I know that my produce, my commodity is safe for the consumer. So I have granted the PhilGAP certificate last 2024. So by the help of Visayas State University, HRGAP project, and BPI. Actually, as of now, the impact of being a PhilGAP certified farm is hindi pa kayo ganon ka laki ang impact kasi ang awareness ng mga tao is more on into organic. So dili pa masyado na alam kung ano yung PhilGAP. Pero I have hope naman na darating yung panahon na makikilala rin yung PhilGAP. Sa ngayon, we need a model farm to become a model para nga mas mapakalat pa natin yung pagiging PhilGAP certified or mas makilala ng mga tao kung ano ba yung PhilGAP certified. So sa market, as you can see, meron tayong cabbage, meron tayong Baguio beans. So this is large scale type of production. So ang primary ano yun, yung primary consumer or primary buyer kumbaga is mga traders. So I have traders market. It's because hindi ko kayang ibenta ito ng pakunti-kunti. So dapat yung kumukuha nito is bulk talaga. Yung mga tons ang production. So tons ang kinukuha, hindi yung per kilo-kilo lang. Sila mismo yung kukuha dito, tapos pag harvest ito is nilalagay lang sa sako, ganun, tapos distribute na yon sa iba't ibang bahagi ng Eastern Visayas. Sa scale ng ating production ngayon, meron tayong sometimes once a month and sometimes twice a month. So different crops. So hindi talaga stable, but kapag mas na-expand pa natin to, most probably makaka-supply na tayo ng every week. So ganun. Once a month, pero ang harvest nun is staggered every week. So itong like ganitong cabbage, ma-harvest to estimated is mga June last week and July first week. So ganun. So hindi talaga isang bagsakan na ubos agad yung mga product natin. Basta ingon aning setup nga ang imong hatdan is kuan jud market jud na kining market jud na merkado, mahatod naman siya dayon, so dili na ma-spoil. Ang problema lang daay sa farm is kanang barato ang presyo. So once nga barato na ang presyo, so muna na nga okay na lang, wala nagay mahimo kay that is the life of the farmer man, and hopefully that problem will be addressed by our government, ang price control sa ato ang mga farmer, because hago kayo nya barato lang ang pagpalit, so luoy ang ato ang mga farmer. So pero sa gihapon bisan og naay lisod nga kanang farm or kanang farm gate price kanang ubos, I think makabawi ra man gihapon sa gihapon sa kining gasto, pero di na ka makabawi sa imong effort, sa imong hago. So mo na diha part nga kansi ang farmer. So pag address po na ko ana nga problem, mo na nga
dili ko mo tanom og kanang monocropping nga usa ka hektarya puro cabbage, usa ka hektarya puro bagyo beans, kun dili ako na siyang gi-staggered. So that's why makita ninyo nga naay mga vacant field. It's because nga para after ni harvest na napoy lain nga harvest, na napoy sunod nga harvest, na napoy sunod nga harvest. Kay para kung dili man ta maka igo sa presyo at first, maybe next month, next harvest, ngadto na ta makaigo og presyo. Okay, so in farming, I have learned a lot. I have learned how to save money, how to run a business, how to manage people. So in a farm like this, hindi na kaya yung ikaw lang yung magtatrabaho. Meron talagang mga tao na yung worker mo or laborer mo. So management is important at sa pamamagitan nun, nakakatulong din sa akin sa aking personal development kahit na 25 years old pa lang tayo pero marunong na tayo sa mga ika nga nila yung mga pangmatatanda na bagay. So I think I have contributed to the youth in our locality that they become more interested about farming. So why I can say that is sa ako mo ang doon sa aming mga kapitbahay, marami na yung kumukuha ng Bachelor of Science in Agriculture kasi nakikita na nila na there is really money in agriculture. Kasi I am a living example na kapag we have the right mindset, right attitude, right good support from the government, we can really have agriculture as a business. So not just tanom-tanom lang, but a business. Major problem, so pest infestation. So but through time, experience, so malaman mo na rin kung paano yun gagawin, paano yun kukontrolin. And another problem also is yung mga management sa farm kasi marami ka ng tao na minamanage. Tapos kapag may tao na lazy or gusto na lang walang gagawin, so ang ginagawa ko na lang is tinatanggal ko talaga sa farm. So dapat we must be strict because pera kasi yung nakasalalay dito. Ang farm ang nakasalalay. Kapag merong isang farmer na medyo hindi maganda yung performance niya, kapag hindi talaga successful, so talagang tinatanggal natin sa organization. So yun ang ginagawa ko. Okay, for the future plans of this enterprise for the upscaling, we have planned to rent this total of 7 hectares land. So this area is a total of 7 hectares, and for now we have only cultivated 3 hectares. So by the use of the grant from the Young Farmers Challenge upscale category, so I will be using that in order to expand the area and expand the production of green hydro. Green hydro uses a cost-sharing approach in which the farmer can earn income based on the yield they will produce. So this is cost-sharing. I will be the one to supply I will be the one to supply the farm inputs, technical knowledge, skills, and as well as mga machineries kung kinakailangan nila. At saka sila yung nag-aalaga, like nag-spray. So meron din namang technical guidance galing sa akin. So kapag marunong na sila, so sila na lang yung nagmamanage ng kanilang tanim. So I am planning that if ever that expansion will comes into reality, so siguro makakapag-add tayo ng mga 6 na mga tao na pwede nating matulungan na ma-elevate din ang kanilang
ma-elevate din ang kanilang mga income or kita para sa kanilang pamilya. When we say cost sharing approach yung gagamitin sa kining approach sa farming. So ang farmer maniguro gud sila, dili sila magtapol, dili sila bisan og night times nga dili ko maka-visit nganhi, dili sila magtapol kay na may ganahan man sila nga mudako ang income sa farm. Kay kung mas dako ang income sa farm, mas dako ang ilahang share kumbaga. Kay I've experienced sir nga na one time last year 2024 in the month of June during the El Nino nga grabe ang init, tapos we are lucky here in Kabingtan man nga ang weather is dili kayo na nakainit, so kami lang ang nakapa nindot sa tanom nga area. Then kami din nagtanom og umbok. Ang kapital namo sa umbok is 8,000 only. One can of umbok mga 15,000 heads of Chinese cabbage. Then we have earned 120,000 during the time. Kay 80 pesos per kilo ang palit. So that 80,000 minus 120,000 minus 8, so that is around 112, I think 112,000. Then ang 112 divide mo og to, so 51,000 sa share sa farmer, then 51,000 sa ako. So that's why nga nakapalit ko og motor. Patang motor. It's because income diri sa farm. Okay, so the institution that helped me was the DA Amad. So they are the one who is behind of this achievement. So without the project of the Young Farmers Challenge, so siguro hindi rin ganito ang mangyayari sa akin. So thankful ako na merong Young Farmers Challenge, kasi kung wala, siguro wala rin kami dito. Another po yung nakatulong sa akin is ang 4-H Club of Ormoc. Kasali na rin yung City Agriculture Office ng Ormoc City. They are the one who is also supporting me sa ganitong pag-upskill, mga knowledge, yung mga trainings nila na ibinibigay, mga seminars. So talagang nakatulong yon para sa pag-develop ng aking sarili at pag-develop ng farm. Ang learnings ko nganhi sa field, matich po na ako sa ako ang mga student dito sa taking up Bachelor of Science in Agriculture and Bachelor of Science in Agribusiness. So practical knowledge plus scientific knowledge. So I think that is also my contribution. That is also my contribution for the learning sa mga students sa Visayas State University. And I hope nga makalearn po sila. In my other farm, first site 1, which is the hydroponic farm, I have developed my own nutrient solution. So by developing my own nutrient solution, I have cut my production cost, therefore increase my yield. And also I have some mga research conducted during my master's degree, my master thesis, that the influence of shade netting, colored shade netting, so that can help boost the production of the hydroponic lettuce. Meron kayong gusto na, kung gusto nyong bumisita dito sa farm at saka kumuha ng aming mga produkto, just message the Facebook page Green Hydro Ormoc or contact us at 0920-750-8643. Okay, so thank you Department of Agriculture, especially to the DA Amad, to the Young Farmers Challenge. So you have really shaped my future. You have really shaped my career, my passion. You have developed my eagerness in farming. So
Thank you so much for that, and also to the City Agriculture of Ormoc, who is very also active in helping this farm to grow. And what can I say for the future young farmers and current young farmers? Padayon lang kita always with the right attitude, right mindset, and exact nga capital, so we can really develop a farm. And once we can develop a farm, I could really say that there is money in agriculture, and agriculture is really a business, not just tanom-tanom lang. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas, Usapang Agrikultura. Oras naton mga ka-agri, 23 minutos na laan nagpapabilin antis mag alas 6 san aga. So ay nako mga ka-agri, teka, kailangan nga adlaw aton selebrasyon sa Summer Day. Okay, so kakulop pa talaga ako nalilipat. May nakahampang kakulop nga friend, sa rin ko pa nga. Tupuwa ak pag break time ni or after class. Pati ako naman kon kagabi, ipapakaturog ko temprano. Kaya para di rin mapiraw, pagsulod sa klase. Ako ngayon ang na-surprise. Parang ngayon sulod. Yan na. So sa atin mga estudyante nga, nahimata, medyo katemprano. Pwede na kang bumalik, di rin magilty pagbalik, pagkaturog. So otro, di rin basta holiday. Summer Day, So, sa tanan ng mga taga-summer, pati sa natin mga kabugtuan nga mga mangirisda nga ada sa baybay, sa mga parauma nga ada sa mga kabundukan, sa erang mga umhanan nga nagtatrabaho paghihapon biskan niya na holiday. So, happy Summer Day sa aton nga tanan. Sa salamat sa aton mayaman nga kultura, sa naton kasaysayan, sugad man sa naton magrasa nga mga pagkaon, kundi nakikilala ang probinsya sa summer. So, otro happy Summer Day sa aton nga tanan. Okay, sa balikon naton mga ka-agri, naton AVP, kundiin talaga naman nga nakaka-proud ang aton agrikultura. Nakaka-proud ang aton mga kabataan, nga dirila basta na sabay san agos san panahon, kundi mas pipili panira nga magbuhat sin mga pitad para sa ira kalugaringon nga siralawat in umuswag. So kita niyo ang istorya ni Judy Dave naton bida yan nga adlaw. So tikang sa niya simple nga damgo, nagkamayada siya sin sistema, determinasyon, sugad man disiplina para himuon realidad ang iya bisyon. Kung pinaagi sang suporta sa Department of Agriculture, mas linabingan naghilawig pa. Ug umuswagan iya panginabuhian. Sumarang baka mo, ang gimipinsara sa niba nga, ay agrikultura para leton sa mga lola, para sa mga lolo. Pero mali po ito mga ka-agri. Ini po, pagpamatuod anaton ang bida yan ang adlaw si Judy Dave, na kung may da ka talaga sin paningkamot, may hardworking ka, open-minded ka to learn, pwede ka magmalampuson biskan bata ka, dire dapat dire ka pa lolo or lola sa ring panera. So, sa mga namamati yan na nagsusubaybay nga mga parauma yan ang aga, bangin kinpipinsar niyo nga iton nga hydroponics, mahal iton. So tama, may da puhunan talaga. Pero sa ring pa ni Judy Dave, kung may da sistema, malaksiliwat ang pagbalik, san imo investment, padayon, duro-diretso, ang imo magiging income, and bonus pa, maka-agree, mas malimpyo, mas consistent, ug mas attractive sa merkado ang mga produkto sa hydroponics farming. Oras naton, 10:09 minutos na lang nagpapabilin antis mag alas 6 na aga. So asya to an aton tupiko para na nga adlaw. Sa aton pagbalik, hatag kita sin aton pipira nga agri updates nga naandam para na nga adlaw. Kita mabalik ka humanlasan pipira nga mga pahibaro. News
news and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayo, DYOG 882 AM. Hindi na lang sa sariling bayan ay papamalas ang talento ng Pilipino. Dahil sa ASEAN, umaabot na sa iba't ibang panig ng rehiyon ang sining natin, kinikilala, pinapakinggan at hinahangaan. Alam mo ba, mas marami na ang Filipino artist na naipapakita ang kanilang obra sa buong Southeast Asia dahil sa ASEAN. I can't wait for ASEAN to create more programs that will encourage collaboration. I think what would be nice is meeting the past participants. ASEAN would be open to residencies not just for artists but also to writers, to art critics, to curators, to other cultural workers. Sa ASEAN Artist Residency Program, ilang Pilipino na ang napiling lumikha ng sining sa Jakarta, Indonesia. At ang kanilang likha, bahagi na ngayon ng permanent collection ng ASEAN Gallery. Mayroon ding Connect ASEAN, isang art exchange program na gumagamit ng online at on-site exhibits sa mga palabas sa Manila, Jakarta at Busan. Tampok ang mga likha ng Filipino artist sa harap ng libu-libong manonood. At nitong 2024, tampok rin ang galing ng mga Filipino graphic artist sa ASEAN Graphic Arts Exhibition sa Vietnam, kasama ang higit 150 likha mula sa buong ASEAN. Pero higit pa sa pagpapamalas ng husay sa sining ang layunin ng ASEAN. Sa pamamagitan nito, nabubuo ang palitan ng kultura at ideya sa pagitan ng mga artist mula sa iba't ibang bansa. Mula rito'y sumisibol ang koneksyon, pagkakaibigan at mga obrang mas makabago, mas makulay at mas makahulugan. Dahil sa ASEAN, ang sining ng Pilipino ay hindi na lang para sa lokal na eksena. Ngayon, may entabladong regional, mas malawak, mas makulay at mas kinikilala. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGov.ph Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGov.ph Super App. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Oras naton mga ka-agree. 10:06 minutos na lang nagpapabilin antis mag alas 6 san aga. Alright, para sa detalye sa naton mga agri updates, ngandam para yan ang adlaw. Sahan sa aton mga update. Todo inspection si Agriculture Secretary Francisco Chularal Jr. sa Port of Manila kundi masobra usa ka dosena container van san frozen nga isda na inspeksyon. Base sa report sa DA Inspectorate and Enforcement, 10-9 nga container van sa Port of Manila ug 5 pa sa Port of Subic naman ang kapot yana sa mga autoridad. Ang kada van may dasulod nga tig 30 ka metriko tonelada o matotal sa 720 metric tons o 720,000 ka kilo san isda ang nasamsam. Karag singon, sakto liton para tagan sintig usa ka kilo an masobra 700 nga mga pamilya. So don't worry luwat mga ka-agreno, pasado naman sa test ini nga mga isda ug pwede kaunon san tawo. So safe, presko ug andam nga igdistribuer para sa mga
presidente. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Sa kadua naton nga update, mga ka-agri, bisan pa man may pabati tikang sa pipera nga ginkikilala nga farmer leaders, padayon paghihapon ang Department of Agriculture sa era 20 pesos rice program ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. para sa naton kung tiay nga parauma. So yan na nga Agosto 13. Miyerkules ang paglansar og milyon-milyon nga mga rice farmers nga may da mga tanuman nga diri masobra 3 ka ektarya og rehistrado sa RSBSA ang pwede pumalit kutob na 10 ka kilo nga bugas kada bulan sa presyo nga 20 pesos per kilo. So may choice liwat na naton mga parauma nga kuhaon tanan sa kasako nga tig 50 ka kilo para inisan bulan Agosto kutob Disyembre. Sigon pa kan Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. nga waray didipiritay karaglanera nga gumaan ang kinabuhi san mga nagpapakaon san aton nasod. So isa iningapitad pakadto sa mas marigon nga seguridad sa pagkaon. Kasunod sini padayon paghihapon ang reforma sugad san posibilidad san paghitaas san tax sa rice import ug temporaryo nga suspensyon san importasyon. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Adi good news naman mga ka-agri, tikang sa Department of Agriculture. Nagsakasin 5.7% ang kabugusan nga kantidad sa produksyon sa agrikultura ug pagpangisda. Yan ang second quarter base sa Philippine Statistics Authority PSA. Tigang sa 413.77 billion pesos sa naglabay nga tuig 2024. Umabot na sa 437.53 billion pesos yan ang tuig 2025. Kabaliktaran ini sa negative 3.2% nga bagsak sa pareho nga panahon sa naglabay nga tuig 2024. So ang mga humay paghihapon ng bida sumakas sa 11.3% sa 244.90 billion pesos. Managitaas liwat an crops adto klaron la naton crops ang sumakas sa 11.3%, ang humay naman nakitaas 13.9%, ang mais lumobo liwat sa 27.3% nga growth. Ang poultry naman sumakagihapon sa 7% sa 75.07 billion pesos. Pero diri nga tanan malipayon ang livestock naton mga ka-agri naghamubo sa 5.9% ug fisheries nagutiay sa 4.2%. Sigun pa kan Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. nga haray paghihapon ang nalakton para sa moderno nga sektor sa agrikultura nga ginhihingyap ni Presidente Marcos Jr. pero klaro nga aada na kita sa tama nga direksyon. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Para sa naton katapusan nga update, di mga ka-agri, temporaryo nga ginpaundang anay sa sulod san 60 ka adlaw ang pag-import san bugas. So tigang ini September 1, so next month. So inyan mando mismo ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Sa ring pa ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. nga iniin usa nga kalkulado nga pitad. So malaksi nga maibabalik kun kinhanglanon para proteheran ang pareho nga mga parauma ug mga mamaralik. So target sa nasabay nga pitad ighitaas ang farm gate price san humay nga kundiin sa piper nga lugar ginpapalit na sa 8 pesos kada kilo. Mas mabubasan gingagasto sa aton mga parauma. Sa imbes nga gihitaas dayon, imbes nga ighitaas dayon ang taripa san bugas tikang 15% himuon 25% o 35% ginpapaliban laana ini ni PBBM. So ang aning nga 35% nga taripa ginhamubo sa 15%
sa July 2024 para labanan ang pagmahal san bugas. So gagamiton sa DA ini nga duha ka bulan nga freeze para surion ang epekto sini sa presyo ug sa merkado. So kung makitaas nga ni ang ikita ng mga kagrisan aton mga parauma, posible nga diri na luwat ighitaas ang buwis san imported nga bugas. Usapan Agrikultura. Usapan Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Oras naton 9 minutos na lang nagpapabilin antis mag alas 2. Alas 6 ang aga so asyadton kabukusan san aton mga updates nga naandam yan ang adlaw. Para naman sa kamutangan san aton panahon. Pilipinas Weather. Adi si Daniel James Villamil, weather specialist tikang sa DOST Pag-asa Sentral para paghatag sa aton san updates sang ginbuhat nga press briefing sang ginbabandayan nga severe tropical storm Goryo. Aton pamatian, ini nga aton weather update. Magandang umaga mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ng ating update sa binabantayan nating bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kagabi ng 11:20 p.m. ay nakapasok na ng ating Philippine Area of Responsibility itong bagyo na may international name na Podul at binigyan natin ng domestic name na Goryo. So latest location natin para kay Goryo kaninang alas 4 ng umaga, nasa layo ito ng 1,305 km silangan ng extreme northern Luzon. Isa pa rin itong severe tropical storm na may taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna no maabot ng 110 km per hour at pagbugso no maabot ng 135 km per hour. Yung movement nito ay westward or pakanluran sa bilis na 25 km per hour. So malayo pa ito sa ating bansa at wala tayong inaasahang direktang epekto sa ating panahon ngayong araw. Pero dahil pa rin sa patuloy na pag-iral ng habagat o yung southwest monsoon sa kanlurang bahagi ng Luzon, makaranas pa rin tayo ng mga biglaan at panandaliang pag-ulan over the western section ng Luzon. Pero for Metro Manila at malaking bahagi pa rin ng ating bansa, asan pa rin natin itong maaliwala sa panahon ng ngayong araw, bahagyang maulap hanggang sa maulap. Pero ayun nga, mas madalas po yung ating thunderstorm activity dito sa kanlurang bahagi ng Luzon area. At ito naman ang ating latest track and intensity forecast para kay Bagyong Goryo. So inaasahan natin na for the next 24 hours, makikita natin dito sa ating image na ito ay generally westward yung paggalaw ni Goryo sa mga susunod na oras. And for the remainder of the forecast period, ay mag-iiba yung paggalaw nito, magiging generally west-northwestward patungo dito sa area ng Taiwan. So mananatiling malayo ito sa ating bansa at yung landfall scenario natin dito sa northeastern coast ng Taiwan area. Pero makikita natin dito sa ating cone of probability na posible pa rin yung northward or southward shift ni Bagyong Goryo. So kahit na mananatiling malayo itong si Goryo sa ating kalupaan, kung magkaroon tayo ng significant track changes, for example yung southward shift ng track ni Goryo, hindi natin inaalis yung posibilidad na magtaas tayo ng tropical cyclone wind signal number 1 over some portions of extreme northern Luzon. So possible portions of Batanes or Babuyan Islands area. Gayun pa man, inaasahan natin yung generally west-northwestward na paggalaw ni Goryo patungo nga dito sa northern boundary ng ating PAR. So dito sa may area ng Taiwan, inaasahan natin na posibleng lumabas rin ito ng ating Philippine Area of Responsibility sa Wednesday ng gabi or sa madaling araw ng Huwebes. So inaasahan pa rin natin na magpapatuloy itong maaliwala sa panahon sa Metro Manila at malaking bahagi pa rin ng Luzon. So generally fair weather, bahagya maulap hanggang sa maulap, sasamahan lamang yan ng mga usual afternoon to evening na mga rain showers or thunderstorms. So mainit at maalinsangang panahon pa rin ang ating inaasahan throughout the day. Pero ayun nga, dahil sa pag-iral ng habagat, mas madalas yung thunderstorm activity over the western section of Luzon. For areas naman ng Palawan, Visayas at Mindanao, magpapatuloy rin itong fair weather over these areas. So partly cloudy to cloudy skies ang ating inaasahan.
mas tataas yung chance ng thunderstorm activity pagsapit ng late afternoon to evening. Kaya patuloy pa tayong mag-monitor ng mga thunderstorm advisories na ini-issue ng ating mga local Pag-asa Regional Services Centers. At sa kalagayan naman ng ating karagatan sa kasalukuyan, walang nakataas na gale warning sa anumang baybay na ating kapuluan. At banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ang ating mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Gayunpaman, iba yung pag-ingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag sapagkat kung meron tayong offshore thunderstorm activity, ito yung mga pag-ulan sa ating mga dagat baybayin. Asahan natin yung bahagyang pagbugso ng mahangin, kakibat nito yung bahagyang pagtaas ng ating mga alon. At para naman sa ating weather outlook sa mga susunod na araw, so hanggang bukas magpapatuloy itong fair weather sa malaking bahagi ng ating bansa. Generally fair weather, pero hindi nangangahulugang wala na tayong pag-ulan na mararanasan. Posible pa rin yung mga biglaan at panandaliang pag-ulan sa dakong hapon o sa gabi. Pagsapit naman ng Miyerkules, inaasahan pa rin natin yung normal na pag-iral ng habagat o yung southwest monsoon, yung papalapit na bagyong Goryo dito sa northern boundary ng ating PAR. Hindi natin inaasahan na palalakasin or ma-enhance yung pag-iral na ating habagat. So normal pa rin na pag-iral ng habagat ang ating inaasahan for the remainder of the week. So dahil sa southwest monsoon, starting on Wednesday, asahan natin yung mataas na tsansa ng mga kaulapan at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkilat sa malaking bahagi ng Visayas, Palawan at dito sa western section ng Mindanao. Pagsapit naman ng Thursday to Friday, inaasahan pa rin natin magpapatuloy yung mga kaulapan at mga pag-ulan na dulot ng habagat over most of Visayas at western Mindanao. At mas rarami na rin yung mga areas sa mga karanas ng mga pag-ulan. So malaking bahagi na ng southern Luzon. Asahan natin dyan yung mga pag-ulan na dulot ng habagat from Thursday to Friday. So sa mga areas ng Calabarzon, dito sa Bicol region, pati na rin itong buong Mimaropa area. At dahil nga, kung hindi natin tinatanggal yung posibilidad ng southward shift o yung southward shift ng track nitong si Bagyong Goryo, inasan pa rin natin yung tsansa ng mga kaulapan na dulot ng trough o extension na nasabing bagyo over portion of extreme northern Luzon. So itong area ng Batanes at Cagayan, kabilang na dyan ng Babuyan Islands. From Thursday to Friday, posible rin tayo makaranas dyan ng mga kaulapan at mga pag-ulan. So inulit ko po, no? So kung magkaroon man tayo ng significant changes sa track scenario, for example nga yung southward shift ni Bagyong Goryo, hindi natin inaalis yung posibilidad na mag-issue tayo ng tropical cyclone wind signal number 1 over portions of extreme northern Luzon. So patuloy tayong umantabay ng mga updates sa pinapalabas ng Pag-asa o kulog kay Bagyong Goryo. Yung susunod nating tropical cyclone bulletin para sa bagyong ito ay lalabas natin mamayang alas 11 ng umaga. At para sa radang impormasyon tungkol sa ulat panahon, lalong-lalo na sa ating mga localized advisories, yung ating mga rainfall advisories or thunderstorm advisories, ay follow kami sa aming social media accounts at DUST_Pag-asa. Mag-subscribe na rin ko sa aming YouTube channel sa DUST Pag-asa Weather Report at palaging bisitahin ang aming official websites sa pag-asa.dust.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan naman po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga sa ating lahat. Ako po si Dan Villamil nag-uulat. Oras naton, punto alas 6 ng aga. Mga salamat Sir Daniel James Villamil, Weather Specialist, tikang sa DOST Pag-asa Sentral para paghatag sa aton sa update sang kamutangan sa panahon. Labis na atong ginbabantayan niyo na. Nga severe tropical storm Goryo. Okay, mga ka-agree, that's all for today. Otro damang salamat sa inyong pagpamatingan pagtambong sa natong programa. Shout out mga pinaaga sa mga nakikitayan na sa naton live sa Facebook ug YouTube. Good morning Jennifer Golmatico, Rom Navales Tugunon. Good morning, Victor Diaz Roja. Good morning, Ma'am Gina Dian. Ang sa tanan ng mga nakikita yan sa aton live sa Facebook o YouTube. Ngan good morning liwat sa mga namamati sa aton mga radyo 882 kHz AM dial. Nakaupod naton sa Master Control sa Radjovin Cardenas ngan Engineer Francis Marnie Balvas ngan sangaran sa aton
Acting Station Manager Hinaro Navalon, akluwatan iyo nakaupod Charmaine Perito. Padaan paghihapon kitang mag-urugpod buwas naman adlaw Martes, Agosto 12, 2025, ikang 5 a.m. to 6 a.m. sa lain na luwat ng edisyon sa atong programa. Masunod na ang programa Morning Report. Mao iton mga ka-RP, stay safe, productive, and always inspired. Inian atong programa Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas.